Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Mainit na pagbati sa inyong lahat, mga mahal na manunood. Naway mamayani ang kapayapaan at katatagan sa inyong mga buhay. Ngunit ngayong gabi, iiwan ko kayo ng isang tanong. Ang taong inakala ninyong isang malungkot na karakter na nakikipaglaban upang mabuhay ay maaaring siya palang tagapagtago ng pinakamalaking lihim. Paano kung si Minchi ay hindi lamang biktima ni Sheila, kundi kasabwat niya? Paano kung alam niya ang panlilinlang, ngunit sinadya niyang makisali kapalit ng mas malaking pangako, isang pagbabalik, isang posisyon, isang kapangyarihan sa loob ng kampo? At nang bumagsak ang lahat, doon niya sinubukang iligtas ang sarili. Kung gayon, ang kanyang paglapit kay Coach V ay hindi para kay Jenny, kundi para sa sarili niya, upang burahin ang nakaraan, upang kontrolin ang hinaharap. Ngunit kung tunay na may alam si Jenny at nais ni Minchi na makabalik sa sistema, siya ba ay magiging kakampi ni Jenny o sanhi ng kanyang pagbagsak? Sa huli, isang pakiramdam ang paulit-ulit na bumabalik, mayroon pa ring nakatagong lihim. Isang katotohanang hindi lamang itinago ng mga karakter, kundi ng buong kwento. At kung makikinig ng mabuti, nagbago na ang tinig ni Minchi. Hindi na siya nakikiusap, kundi nag-aalok. Sa loob niya ay may ibang lakas, ibang tono. Para bang may hawak siyang barahang hindi pa inilalabas sa mesa. At ang katahimikan ni Coach V ay hindi na pagsusuri, kundi pagkilala. Para bang biglang naalala kung sino talaga si Minchi noong panahon ng Rosabelas. Hindi lamang isang trainee, kundi isang manlalaro na marunong manipulahin ang sistema. Kaya ang tunay na tanong, sino ang totoong biktima at sino ang tunay na utak? Alam ni Minchi ang isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makipag-ayos kay Coach V. Ang usapan tungkol kay Jenny ay hindi na tungkol sa talento o pangarap, kundi direkta ng nakatali sa panganib. At kapag ang isang tao ay nakikitang banta, dalawa lamang ang landas. Kontrolin sila o alisin sila. Marahil ang tunay na dahilan ng pagbabalik ni Jenny ay upang bantayan siya. Sapagkat ang pinakamadaling paraan upang kontrolin ang isang tao ay kapag siya ay nasa loob ng sistema. Kung saan, bawat hakbang, bawat salita, bawat pagkakamali ay nakikita. Sa labas, hindi siya mahuhuli. Ngunit sa loob, maaari siyang ganap na ikulong. Ang pagbabalik ni Jenny ay hindi pagkakataon, kundi isang bitag. Samantala, hinarap ni Minchi ang kanyang nakaraan. Ang mga taong nilinlang niya, ang mga tiwalang kanyang sinira, nasa harap niya ngayon. Ngunit pansinin, hindi siya tumatakbo, hindi siya nagtatago. Sa halip, sinadya niyang ilantad ang sarili. Bakit? Sapagkat kapag ibinunyag mo ang kalahati ng katotohanan, mas madali mong maitago ang kabilang kalahati. Sinabi niyang, siya ay biktima ni Sheila, ngunit hindi niya sinabi kung gaano kalalim ang kanyang pakikilahok sa laro. Hindi niya sinabi kung kailan siya nagsimulang magsinungaling o kung kailan niya piniling ipagpatuloy ito ng sinasadya. Dito, ipinanganak ang bagong hinala. Paano kung ang pag-amin ni Minchi ay bahagi lamang ng isang plano? Marahil, ito ay estratehiya upang makakuha ng simpatiya, upang ibaba ang bantay ng lahat habang tahimik siyang naghahanda ng mas malaking galaw. Mas nakakatakot pa, paano kung alam na ni Coach V ang lahat? Ngunit sinasadya niyang hindi ito pigilan? Narito ang pinakamalaking pagliko ng kwento. Paano kung si Minchi ay hindi lamang biktima ni Sheila, kundi kasabwat niya? Paano kung alam niya ang panlilinlang, ngunit sinadya niyang makisali kapalit ng mas malaking pangako, isang pagbabalik, isang posisyon, isang kapangyarihan sa loob ng kampo? At nang bumagsak ang lahat, doon niya sinubukang iligtas ang sarili. Kung gayon, ang kanyang paglapit kay Coach V
ay hindi para kay Jenny, kundi para sa sarili niya. Upang burahin ang nakaraan, upang kontrolin ang hinaharap. Ngunit kung tunay na may alam si Jenny at nais ni Minchi na makabalik sa sistema, siya ba ay magiging kakampi ni Jenny o sanhi ng kanyang pagbagsak? Sa huli, isang pakiramdam ang paulit-ulit na bumabalik. Mayroon pa ring nakatagong lihim. Isang katotohanang hindi lamang itinago ng mga karakter, kundi ng buong kwento. At kung makikinig ng mabuti, nagbago na ang tinig ni Minchi. Hindi na siya nakikiusap, kundi nag-aalok. Sa loob niya ay may ibang lakas, ibang tono. Para bang may hawak siyang barahang hindi pa inilalabas sa mesa. At ang katahimikan ni Coach V ay hindi na pagsusuri, kundi pagkilala. Para bang biglang naalala kung sino talaga si Minchi noong panahon ng Rosabellas. Hindi lamang isang trainee, kundi isang manlalaro na marunong manipulahin ang sistema. Kaya ang tunay na tanong, sino ang totoong biktima at sino ang tunay na utak? Alam ni Minchi ang isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makipag-ayos kay Coach V. Ang usapan tungkol kay Jenny ay hindi na tungkol sa talento o pangarap, kundi direkta ng nakatali sa panganib. At kapag ang isang tao ay nakikitang banta, dalawa lamang ang landas. Kontrolin sila o alisin sila. Marahil ang tunay na dahilan ng pagbabalik ni Jenny ay upang bantayan siya. Sapagkat ang pinakamadaling paraan upang kontrolin ang isang tao ay kapag siya ay nasa loob ng sistema. Kung saan, bawat hakbang, bawat salita, bawat pagkakamali ay nakikita. Sa labas, hindi siya mahuhuli. Ngunit sa loob, maaari siyang ganap na ikulong. Ang pagbabalik ni Jenny ay hindi pagkakataon, kundi isang bitag. Samantala, hinarap ni Minchi ang kanyang nakaraan. Ang mga taong nilinlang niya, ang mga tiwalang kanyang sinira, nasa harap niya ngayon. Ngunit pansinin, hindi siya tumatakbo, hindi siya nagtatago. Sa halip, sinadya niyang ilantad ang sarili. Bakit? Sapagkat kapag ibinunyag mo ang kalahati ng katotohanan, mas madali mong maitago ang kabilang kalahati. Sinabi niyang siya ay biktima ni Sheila, ngunit hindi niya sinabi kung gaano kalalim ang kanyang pakikilahok sa laro. Hindi niya sinabi kung kailan siya nagsimulang magsinungaling o kung kailan niya piniling ipagpatuloy ito ng sinasadya. Dito, ipinanganak ang bagong hinala. Paano kung ang pag-amin ni Minchi ay bahagi lamang ng isang plano? Marahil ito ay estratehiya upang makakuha ng simpatiya, upang ibaba ang bantay ng lahat, habang tahimik siyang naghahanda ng mas malaking galaw. Mas nakakatakot pa. Paano kung alam na ni Coach V ang lahat, ngunit sinasadya niyang hindi ito pigilan? Narito ang pinakamalaking pagliko. Ang paglapit ni Minchi kay Coach V ay hindi para kay Jenny, kundi para sa sarili niya, upang burahin ang nakaraan at kontrolin ang hinaharap. Ngunit kung tunay na may alam si Jenny at nais ni Minchi na makabalik sa sistema, siya ba ay magiging kakampi o magiging sanhi ng pagbagsak ni Jenny? Sa huli, paulit-ulit na bumabalik ang isang pakiramdam, may nakatagong lihim pa. Isang katotohanang hindi lamang itinago ng mga karakter, kundi ng buong kwento. Kung makikinig ng mabuti, nagbago na ang tinig ni Minchi. Hindi na siya nakikiusap, kundi nag-aalok. Sa loob niya ay may ibang lakas, ibang tono. Para bang may hawak siyang barahang hindi pa inilalabas. At ang katahimikan ni Coach V ay hindi na pagsusuri, kundi pagkilala. Para bang biglang naalala kung sino talaga si Minchi noong panahon ng Rosabellas. Hindi lamang isang trainee, kundi isang manlalaro na marunong manipulahin ang sistema. Kaya ang tanong, sino ang tunay na biktima at sino ang tunay na utak? Alam ni Minchi ang isang bagay na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang makipag-ayos kay Coach V. Ang usapan tungkol kay Jenny ay hindi na tungkol sa talento o pangarap, kundi direkta ng nakatali sa panganib.
At kapag ang isang tao ay nakikitang banta, dalawa lamang ang landas. Kontrolin sila o alisin sila. Marahil ang tunay na dahilan ng pagbabalik ni Jenny ay upang bantayan siya. Sapagkat ang pinakamadaling paraan upang kontrolin ng isang tao ay kapag siya ay nasa loob ng sistema. Kung saan bawat hakbang, bawat salita, bawat pagkakamali ay nakikita. Sa labas, hindi siya mahuhuli, ngunit sa loob, maaari siyang ganap na ikulong. Ang pagbabalik ni Jenny ay hindi pagkakataon, kundi isang bitag. Samantala, hinarap ni Minchi ang kanyang nakaraan. Ang mga taong nilinlang niya, ang mga tiwalang kanyang sinira, nasa harap niya ngayon. Ngunit pansinin, hindi siya tumatakbo, hindi siya nagtatago. Sa halip, sinadya niyang ilantad ang sarili. Bakit? Sapagkat kapag ibinunyag mo ang kalahati ng katotohanan, mas madali mong maitago ang kabilang kalahati. Sinabi niyang siya ay biktima ni Sheila, ngunit hindi niya sinabi kung gaano kalalim ang kanyang pakikilahok sa laro. Hindi niya sinabi kung kailan siya nagsimulang magsinungaling o kung kailan niya piniling ipagpatuloy ito ng sinasadya. Dito, ipinanganak ang bagong hinala. Paano kung ang pag-amin ni Minchi ay bahagi lamang ng isang plano? Marahil ito ay estratehiya upang makakuha ng simpatiya, upang ibaba ang bantay ng lahat, habang tahimik siyang naghahanda ng mas malaking galaw. Nakakatakot pa. Paano kung alam na ni Coach V ang lahat, ngunit sinasadya niyang hindi ito pigilan? Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.